Bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, bago po tayo magsimula, wag po natin kakalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa mga social media accounts ng SMNI, www.facebook.com, Banateros Official. Kapartner mo sa balita at serbisyo. At syempre, youtube.com, DZAR 1026 News, rumble.com, SMNI News, and of course, sa mga YouTube channel ng Banateros, Master Judea, Coach Oli, Boss Dada, Jay Gibara, and of course, Banat Bay. Yan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Coach Oli, kumusta ang traffic? Grabe, buong Skyway, traffic. Ang tindi. Sabi ko, kung talagang hindi motor, hindi tayo aabot dito. Yeah. Pero alam mo, partner, meron akong gustong banatan. Sige, banatan mo na. Habang maaga. Kasi ano nangyayari sa Facebook? Naka-shadow ban ba ako? Kasi dati sabay lang ang YouTube ko tsaka Facebook. Yung views. Yung views tsaka yung subscribers sa YouTube, sa Facebook. Sabay. Follow. Sabay na umangat. Wala, nahinto na doon. Parang hindi na siya gumalaw, na stroke na yung Facebook ko. Wala na. Naka-shadow ban ka pagka Sino bang may hawak ng Facebook? Si Shadow. Ang bihira kayo, ha? Diktador kayo, ha? Akala ko ba ayaw nyo ng diktador? Okay. Tapos, dinidiktahan nyo pati views, pati follow. Mga ano kayo, hindi nyo kayang manalo ng patas, eh. Yan. Di, alam to ng mga iba. Naku, alam to ng mga vloggers. Hindi nyo lang kaya si Google, kaya sa YouTube na kayo, huwag na kayo mag-Facebook.
Facebook ang pinagdidiskitaan nila, Coach, kasi hindi nila kaya talaga yun. Sino may hawak niyang ano na yan? Siyempre, sino-sino pa. Sila din naman yan. Oo. But anyway, alam mo kung bakit? Oo, diyan sila nakafocus sa mga pag-check, pag-i-screen ng mga social media and all that. Pero yung traffic, hindi nila wala silang pakialam. Oo. Okay. Parang walang ano eh. Tignan mo ako, galing lang ako Green Hills. Green Hills, ha? San Juan, papunta rito, inabot ako ng 1 hour, 20 minutes. Nag-shopping ka? Hindi, may tinignan lang ako. May tinignan lang ako. Binuhin mo yan, ha? Yung bibiyahin mo na 30 minutes lang, inabot ng mag-isat kalahating oras. Baka naman, may, kahit pa paano, makusolusyonan natin ng konti, mga sir. Parang wala tayong nakikitang action dyan sa traffic natin, ano? Oo, walang project, walang programa para sa traffic tayo naririnig. Magtrabaho naman po tayo, sayang sweldo. Oo. Naku po, alam nyo ba yung traffic na yan? Hindi lang yung mga pumapasok at umuwi ang napipirwisyo niyan. Pati ang ekonomiya ng ating bansa napipirwisyo kasi lahat ng paninda, lahat ng mga deliveries, lahat ng kung ano-ano, delay lahat. Malaki po ang nababawas or nalulugi sa ating bansa, bilyon sa traffic na yan. Kaya baka po pwede naman, ha? Trabaho naman ho kayo dyan sa traffic sector natin. Oo. Totoo yan, Master Judea, kasi may kasabihan po tayo, time is gold. Yan. Napaka-importante yan. Talaga. Ang dami ng tumatapon na pera dyan sa flood control. Ang dami pang natatapong pera dyan sa traffic na yan. Wala na. Ubus na. Ang daming leak ng ating Ang daming leak ng ating bansa. Kung pera natin, kung saan napupunta. At regarding dyan, gumagapang sa traffic. Yan ang asahan ng mga dadaan sa EDSA simula sa ikalawang linggo ng Disyembre ayon sa MMDA. Kaya paalala sa ating mga kababayan, magbaon ng mahabang pasensya. At narito ang balita ni Sheena Torno. Nakaplano na ba kayo ng petsa kung kailan kayo uuwi sa inyong mga probinsya ngayong holiday season? Paalala sa mga kababayan, planuhin na ito ng mas maaga, lalo na kung kayo ay dadaan sa EDSA. Sinabi kasi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ngayon pa lang daw ay pumapalo na sa higit 400,000 ang traffic volume sa EDSA kada araw. Dahil dyan, ang average normal speed na 21 km per hour ay bumaba na sa 18 km per hour dahil sa usad pagong ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA. Pero asahan pa na habang papalapit ang Pasko ay mas magiging malala pa ang traffic sa EDSA. Ito'y matapos temporaryong pinayagan ng MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA simula December 20 hanggang January 2 taong 2025 pero sa limitadong oras lamang. And we expect this coming second and third week to reach more than 470, 480,000 na talaga naman pong magpapasikip ng daloy ng traffic. We expect po na pwede pa po itong bumaba sa around 15 kilometers per hour going second and third week. Sa datos kasi ng MMDA, aabot sa 2,000 na mga provincial bus mula sa iba't ibang kumpanya ang dadaan sa naturang kalsada. Kaya ayaw na rin po namin na makadagdag pa. Pero at the same time, we want to give you an opportunity na mabilis yung turnaround, maka-cater na mas maraming pasahero para maging convenient naman po sa ating mga kababayan and mabilis din po silang maka-uwi sa probinsya. Bukod sa mga uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season na may dalang sasakyan, nagpaalala na rin ang MMDA maging sa mga commuter na sumasakay ng mga motorcycle taxi. Kasunod ito sa mga ulat na marami ang sangkot sa insidente ng mga motorcycle taxi. Sabi ni Artes, importante ang pagsunod sa batas trapiko. I-maintain ng mabuti yung kanilang sasakyan at maging maingat po sa pagmamaneho. Magbaon po ng pasensya, huwag masyadong magmadali, i-planong maigi yung pagbiyahe, lalong-lalo ngayong Pasko. Kaugnay niyan, ilang biyahe na rin ang papuntang Bicol ang fully booked na. Ito'y matapos pulungin ng MMDA ang mga provincial bus representative mula sa iba't ibang pribadong kumpanya. Yung sa local route natin, which is Calabarzon, normal lang naman yung talagang on the day itself, talagang nagdadatingan ng mga tao. Pero yung sa Bicol, fully booked na yan, at saka Visayas. Maaari pa rin naman daw makabili ng ticket ng mga walk-ins sa oras may mga pasahero na hindi pumunta sa nakatakdang araw.
sapat daw ang kanilang supply ng bus na babiyahe palabas at pabalik ng Metro Manila. Sa ngayon ay nasa 100 special permits ang naibigay sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para ngayong holiday season. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Iyon na nga ang sinasabi ko, partner. Ang sabi ko, solusyon. Imbis na, yun na ba yung solusyon? Ang dapat, binabawasan, hindi dinadagdagan. Langhiya talaga. Oh. Dapat binabawasan natin ang sasakyan sa EDSA para mawala ang traffic. Pero base doon sa napanood natin, magdadagdag pa ng bus, papayagan makadaan yung mga bus dyan sa EDSA. Parang ano pang usap ni Artes? Magdala ng mahabang pasensya. Alam nyo, sir, araw-araw po namin dinadala yan. Araw-araw na lang po ba nadadalhin namin yung pasensya na yan? Imbis na kayo nandyan, tinutulungan nyo yung mga mananakay, tinutulungan nyo yung taong bayan na mabawas-bawasan ang stress sa traffic. Stress na nga sa trabaho yung iba, na-stress pa sa traffic. Ano na mangyayari sa mga Pilipino niyan, sir? Mga ma'am, mga sir. At ito, abuti yung iba dyan, may mga hagad pag dumadaan sa EDSA. Kayo ba, sir? Naghahagad ho ba kayo? May mga tagahawi kayo pag dumadaan dyan? Kasi araw-araw na pagpasok ko, lagi ako may nakikita na may mga VIP, may mga hagad. Yun, swerte nung mga yun. Paano yung mga ordinaryong Pilipino? Katulad namin, na kami, sarili kami, na nagmamaneho sa aming mga sasakyan, kami yung kawawa dito. Sana all, laging may hagad pag dumadaan dyan sa EDSA, Coach Oli. Kaya nga ako, kasi biyahe natin dito, parehas tayong taga-South, no? Biyahe natin dito, grabe. Lagi ko na lang pinagdadasal, wag sanang umulan. Kasi ayoko talaga na magdala ng kotse ngayon dahil, naku, grabe ang traffic. Kaya, mas gusto ko pa motor para medyo makasingit-singit tayo, no? Tapos sasabay pa yung Kaya sana walang mga mall na sumabay dyan sa mga midnight sale. Kung gusto nyo mag-midnight sale sa umaga, pwede ba yun? Midnight sale sa umaga kasi sa gabi traffic Hindi, pero tama yung sinasabi, magbaon ng pasensya. Itong MMDA na to, wala kayong naiisip na paraan. Na alam nyo ng traffic, na magta-traffic ng Pasko, tapos dadagdagan nyo pa ng provincial buses, pambira. Gawan nyo naman ng may utak na pamaraan, no? At saka yung magbaon ng pasensya. Ito, payo ko lang doon sa tawag nila dito, motorcycle taxi, yung mga mga sumasakay dyan. Magbaon kayo ng damit, lalo na yung mga kababaihan. Nakaka-distract, magkukos kayo ng Nauuso kasi dito, partner, yung mga babae na sasakay sa motor taxi. Tapos naka-backless. Naka-backless. Minsan ang nagsi pa ng shorts. Naka-shorts pa. Sabi ko magkaka-aksidente pa kayo dyan. No? Kaya bukod sa pagbaon ng pasensya, magbaon din kayo ng maayos na damit pag alam mong sasakay kayo ng motor. Pero kung wala kayong damit na medyo mahaba-haba, okay na rin yan. Piyesta dyan lagi ang mga babae. Diba? Nakwento kanina yung mga hagard. May mga hagard pala. Tayo wala tayong hagad Ang nakukuha natin hagard sa biyahe. Hagard tayo lagi Eto nga, sana naman, kaya po kayo nilalagay dyan para kahit papaano mapagaan-gaan ang buhay at ang buhay ng mga Pilipino. Parang wala ho kaming nakikita na progreso sa palala na ho ng palala Yung traffic sa atin, partner, ng mga regular na panahon, bago magpasko, yun na yung traffic na nararanasan natin dati. Pero ngayon, pag magpapasko, dumoble na, halos wala ng galawan dyan sa EDSA. Buti na lang, viral pa rin si Maris Racal ngayon. Nagsorry na si Maris Racal. Pati si Anthony, nagsorry na rin. Yung mga nagkagawa ng kasalanan dyan, yung lalo-lalo na, yung mga maraming nanakaw sa kaban ng bayan, kailan kayo magsusorry, no? Buti pa si Glory Arroyo, nagsorry. Si Maris Racal, nagsorry. Si Anthony Jennings, nagsorry. Yung ibang mga nagnakaw sa kaban ng bayan, kailan kaya magsusorry? Hindi magsusorry at si Martin. Pero fake news daw yung kay Maris, nabalitaan mo? Fake news? Kay daw yun? Maris Umali tsaka Anthony Taberna. Anthony Taberna. Yun Bali yung totoo, pala. Bali pala. Delikado tayo. Kaya mag-iingat po tayo sa mga nakikita natin sa Facebook. Kaya pala nagbago ng tono to si But anyway, palitan natin ng konti yung ating topic partner. Kasi medyo lumalalim na gabi, no? At eto, mas dumadami pa po ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Oktubre.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang nakikitang dahilan ng PSA ay ang pagkakasunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas sa loob ng nasabing buwan. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Yan. Matinding pinsala sa kabahayan, agrikultura at mga ari-arian ang iniwan ng hagupit ng Bagyong Julian. Pero hindi pa man nakaka-recover ang ating mga kababayan mula sa pananalasa ng nasabing bagyo. Sunod-sunod na nanalasa ang mga bagyong Christine at Leon sa bansa nitong Oktubre. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo sa bilyong-bilyong pisong halaga ang iniwang pinsala ng dalawang bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Tinatayang mahigit sa 8 milyong katao o mahigit sa 2 milyong pamilya ang apektado ng mga ito. Marami sa ating mga kababayan, partikular na ang mga mangingisda at magsasaka ang apektado ang kabuhayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, malaki ang epekto ng tatlong bagyo sa employment at unemployment rate sa bansa. Lumobo sa 3.9% ang unemployment rate nitong Oktubre mula 3.7% noong Setyembre. Katumbas yan ng 1.77 milyong Pilipino na walang trabaho noong Oktubre na mas mataas kumpara sa 1.89 milyon noong Setyembre. May mga kababayan tayo na hindi nakahanap ng trabaho o hindi sila nag-participate sa labor market because of the typhoon. The typhoon in a way contributed doon sa pag-participate ng ating mga kababayan sa labor market at yung paghanap din ng trabaho. Sa datos ng PSA, bumaba sa 96.1% ang employment rate nitong Oktubre mula 96.3% noong Setyembre. Ibig sabihin, ayon sa PSA, nabawasan ng 1.7 milyong Pilipino na may trabaho nitong Oktubre kumpara noong Setyembre. Ang sektor na may pinakamalaking pagbaba sa employment rate ay ang pangingisda. Mayroon tayong decrease in employed persons quarter on quarter dito sa fishing and aquaculture. Ang nakikita namin talaga itong mga bagyo. So siyempre, siguro cautious yung ating mga fisher folks na lumabas because of the storms. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sorry, ikaw muna. Banata mo na yan. Alam mo, ayoko maging bagyo. Kasi lagi akong nasisisi, di ba? Pag ganyan na-experience ko yan nung kabataan. Yung lahat na lang kasalanan ko, parang ganyan ngayon, bagyo, itong administrasyon mo, Marcos, kakaiba talaga. Lahat na lang ng pagkakamali, bagyo. Ano bang inasikaso nyo noong October? Di si Sara. At saka si PRRD. Ano inasikaso nung bata mo dyan sa kamera? Meron ba silang nagawa? Meron ba silang infra? Meron ba silang naipasang batas? So, puro Duterte. Talagang kasi kaya nagbaha dahil kasalanan ng bagyo. Kaya nawalan ng trabaho dahil kasalanan ng bagyo. Alam mo, ito lagi ko sinasabi sa aking sa aking anak, kaibigan. No? Huwag kayong naghahanap ng sisisihin. Hanap kayo ng paraan nang sa gano'n nag-i-improve ka. Halimbawa, umulan. Bakit ka nabasa, anak? Umulan Tanga Kaya umulan, di ka alam mo, umulan di dapat gawa mo ng paraan para hindi ka mabasa. Dapat handa ka doon. Lagi ka natututo doon sa nangyayari. Teka muna, ano bang magandang gawin para hindi ako mabasa? Ganon din sa bagyo. Yung bagyo na yan, bata ako, bagyo na yan. Matanda na ako ngayon, bagyo pa rin yan. Hindi pa rin kayo handa. Marcos, hindi talaga, tandaan nyo yan, BBM, hindi ka talaga magiging handa until ang inaasikaso mo ay Duterte. Or kasuhan, yung mga hindi sa inyo. Lahat na lang, sinisi nyo, asan napunta yung flood control? Gusto ko nga yung sinabi ni Marcoleta. Sinisisi niya itong Quadcom, bakit hindi nyo busisiin? Saan napunta yung pera dyan sa flood control? Di sana kung yan ang binubusisi nyo, ano binubusisi nyo? Magkano lang yung confidential funds ni BP Sara? Kayo ba, magkano confidential funds nyo? Magkano ba yung flood control? Huwag nga tayong magplastikam dito kasi alam mo, kaya nagagalit ang taong bayan. Una, kasi iniinsulto nyo, ginagawa nyo tanga. Alam naman nila yun na ginagawa nyo silang tanga. Pangalawa, kakaiwas nyo sa drug test. Yan ang totoo dyan. Harapin nyo na yan.
Sa akin, napapansin ko lang, talagang paulit-ulit natin sinasabi, baliktad na talaga panahon ngayon. Di ba? Dapat, pag bumabagyo, mas maraming gagawin. So, ibig sabihin, dapat mas maraming nagkakaroon ng trabaho kasi mas maraming nasalanta. Oo. Pero dito baliktad. Dahil sa bagyo, marami ang nawala ng trabaho. Tapos sinisisi pa nila yung mga mangingisda daw, hindi daw nagpalaot kasi nga bumabagyo. Araw-araw ba bumabagyo? Oh. Yung bagyo, minsan dumadaan lang 2 araw. Minsan nga 1 araw. Kinaumagahan, okay na. Hindi ho ba? So, ang problema natin dito, kulang po tayo sa trabaho. Kulang tayo sa infrastructure. Kulang tayo doon sa mga programa na maglilikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya hindi nyo po pwedeng isisi yan sa mga Duterte. Kasi hindi naman nakaupo na ang mga Duterte ngayon. Kaya ngayon, isinisisi nyo sa bagyo. Walang hiya naman yan. Wala na po ba tayong ibang po pwedeng irason sa taong bayan na medyo kapanipaniwala naman? Yung bagyo po, katulad ng sinabi ng aking partner, napakatalino ng kanyang analysis kanina. Diba? O pag may bagyo, pag umulan, para hindi ka mabasa, mag-isip ka ng paraan kung paano ka hindi mababasa. At saka, etong bagyo na to, wala pa tayo dun sa mundong ito, bagyo na ito. Kaya dapat, Sus Mariosep, kung makakapagsalita lang yung bagyo Kaya lumalakas ang bagyo sa Pilipinas kasi pinagbibintangan yun ng pinagbibintangan. Wala naman silang kasalanan. Di ba? Tama. Kaya nagagalit ang bagyo Tinapalakas ng palakas. Nasaan na yung mga sinasabi ninyo, pinagyayabang natin ang mga flood control project. Now, walang trabaho ang mga Pilipino. Baka po pwede naman po na maglikha po tayo ng mga trabaho. Ang dami-daming trabaho na po pwedeng gawin. Ang dami-daming basura sa Pilipinas. Ang dami-daming sirang kalsada sa Pilipinas. Ang dami-daming sirang airport sa Pilipinas. Kalsada, tulay, port. Ipagawa nyo yan para makalikha kayo ng trabaho tulad ng ginawa ng dating administrasyon na Build program. Sa pamamagitan nun, napakaraming tao, libo-libong tao ang nabigyan ng trabaho. Ngayon, kaya papaano magtatrabaho? Walang ma-applyan. Diba? Alam mo, partner, yung kasalanan ni BP Sara yung bagyo Kasi kasalanan. Bakit? Sige, paliwanag mo. Isisina natin sa kanya lahat. Kanina nga, natatraffic ako, sinisirsi ko na si BP Sara. Kasi masunurin ako sa gobyerno. Yan. Respect authority. Yan naman ang gusto nila siraan si Sara. Lahat na lang. Bagyo, walang trabaho, traffic. Isisi natin kay BP Sara. Respetuhin natin yung gobyerno ni Marcos. Malamang sa alamang ngayon, magpapatuloy yan ang pagkawalan ng trabaho dito sa ating bansa. Kasi ito, may bago na naman silang yung impeachment na naman kay BP Sara Duterte. May bago na naman silang pagkakaabalahan ngayon. So, dyan na naman sila gagawa ng mga script nila, gagawa sila ng mga plano kung paano i-execute itong pag-impeach kay BP Sara Duterte. At itong nakikita natin, ang mga galawan nila, biglang umatras, di ba? Biglang medyo, akala mo bumahagang buntot. Pero sa tingin ko, kasama ito sa mga strategy nila para hindi sila mapagbintangan na sila ang may utos talaga, sila ang may kagustuhan na ipa-impeach si BP Sara Duterte. At siyempre, alam naman natin na medyo nagkakausap-usap na si Martin Romualdez. Hindi naman yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman. Lantad na yan sa publiko na nagkaroon sila ng pag-uusap. Si Teddy Casino umamin. Hindi ho ba? Umamin na yung Makabayan Black nakipagpulong. At nakikita naman natin ngayon na talagang binibigyan ng spotlight ang Makabayan Black para durugin, sirain si Sara Duterte. Tulad nga nito, wala naman silang mga kredibilidad na. Kasi ito, katulad nyo yung sa COA, itong confidential funds, naglabas na yung COA ng report na nagsasabi na paggastos ng Office of the Vice President naaayon sa Saligang Batas ng Pilipinas at lahat ng dokumento na ipinasa nila ay nagmamatch doon sa amount na ginagastos. So, ibig sabihin, nasunog na naman, brother, yung yung isa sa mga gusto nilang gawing dahilan para i-impeach si BP Sara Duterte. So, ngayon, kung ano-ano ang mga naiisip nila, yung umaabuso doon sa kapangyarihan si BP Sara Duterte, isa yon sa mga sinusulong nila ngayon para ma-impeach si BP Sara Duterte. Ano tingin mo doon, brother?
Palagay ko yung kasalanan nung nangyari kay Maris. Kasalanan ni BP Sara. Si BP yun. Oo. Sisihin natin kung hindi dahil kay BP Sara, hindi sana nagkaloko-loko yung issue nung kay Maris, no? Oo, kasi alam mo kung si Maris kasi taga Davao din yun. Ganun ba? Kaya kasalanan ni BP Sara. Kasalanan ni, taga-kasalanan. Kababayan ni BP Sara yun eh. Oo. Kaya kasalanan naman ni Maris. Hoy, si Maris nag-sorry na. Kayong mga mandaramong sa gobyerno, kaya kayo magsusorry. Pero ito, partner, gusto kong bigyan ng maganda yung sinabi ng INC na sila ay naghahanda ng rally. Bukas yun. Daming ninervyos. Ang dami. Daming ninervyos, may naihi daw eh. Oo. Pero ito sa INC, tingnan mo ang INC ay hindi sang-ayon doon sa impeachment. Yes. May ginawa silang at may gagawin silang paraan. Kikilos. Si BBM, di ba sabi mo BBM, ayaw mo ng impeachment. Anong ginagawa mo? Wala lang. Nga. Hindi, nag-text. Nag-text, tapos pinalik nila. Pinalik nila, yun na yun. Buti pa INC may gagawin. Ito, presidente, walang gagawin. Kaya nga, wag nga tayo magbulahan. Kung talagang ayaw mo, galaw-galaw, baka ma-stroke ka dyan. Naku, pangira. Yan pa naman ang inaantay ni Sir Carlo. Yung ma-stroke. Grabe ka naman. Pero ito etong pagkahari-harian or pagbibida-bida ng mga makabayan black, ito ay... Pero tanungin kita, sa tingin mo, gumagana pa ba, nasa demokrasya, gumagana pa ba ang demokrasya sa bansa natin? Ako parang sa tingin ko talaga, yung honest, parang wala, parang komunista na tayo. Kasi tingnan mo yung nasa kamera ngayon. Si Banat ba, ilan ang demanda? 7 na ata. Demokrasya pa ba tayo? Ano bang gusto nyo? Huwag na kami magsalita. Ay, kayo na dito. Tama. Kaya ako naman tinanong, kasi ito, partner, ito Makabayan Black, alam naman natin, ever since pa, mula na tayo magkaisip, ito ay talagang tumutulig sa gobyerno. Di ba? Tumutulig sa gobyerno. So, ibig sabihin, mga madudunong itong mga to. Mga madudunong, kung magugulang. Sila ay mahilig mag-take advantage sa lahat ng opportunity na darating sa kanila. So ito, magandang opportunity. Sabi ko nga nung kagabi, nagagamitan sila. Itong mga kongresista, kabilang na si Martin Romualdez, ginagamit niya yung Makabayan Black para durugin si BP Sara Duterte. And at the same time, itong Makabayan Black, ginagamit din yung itong opportunity para makagalaw sila sa loob ng gobyerno. No? Makaisip sila ng pamamaraan kung paano pababagsakin ng gobyerno. So ito kasi, hindi nila alam, hindi ko alam kung ilang pakakampi ng gobyerno sa mga kongresista natin. Kasi ito, mga nakikita natin sa screen, ito, kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, ito ay mga wala tong pakialam sa gobyerno. Ang gusto niyan ay maging komunista ang bansa tayo. Okay? So now, ang tanong ko, ilan pa kaya ang matitino na nandyan sa Congress natin? Pero kung may, halimbawa man, merong matitino dyan, at halimbawa na pabagsak nila si BP Sara Duterte, madali na lang niya mababagsak yung presidente. Kasi di naman natin may tatago na mas matatag ang ating vice presidente kaysa doon sa presidente. Gusto ko yung sinabi ni ni Greco Bellica. Yung sinabi nga niya, alam mo, doktrina kasi ng komunista. According to him, kinukote ko lang siya. Doktrina kasi nila yan na pag-aawayin. Pag-aawayin nila, so pag nag-aaway, ayaw nila kasi ng demokrasya yung ating karapatan. So dyan sila papasok. Ayan. Kaya tingnan nyo, sino daw ang nagpa-impeach kay BP Sara? Komunista. Di umano, sabi ni Greco. Sino yung nagsasampa dyan sa EJK? Komunista. Bakit natin ginagamit ang komunista? Diba? Bakit natin, kung susundan natin yung kanyang sinabi, bakit tayo papagamit? Ang daming nasaktan, namatay, dumanas ang dugo ng mga pulis, sundalo dyan sa mga yan. Para lang sa away politika, kakampihan natin yung mga yan. Masyado naman atang mababaw yun. Wala ako, hindi naman tayo, pero sa experience ko, sa buong buhay ko, wala atang ganitong klaseng kongresong na sa sobrang kanilang pagkabisi sa Duterte
desperate moves ang kanilang galawan na kahit na alam nilang hindi na sila dapat umanib dito sa mga taong ito. Umanib para makuha nila yung agenda, yung pangarap nila. Hindi talaga maganda. Kumbaga, Coach Oli, napaglalaroan ng ating bansa eh. Napaglalaroan ng ating bansa. Hindi lang yung bansa natin, tayong mga Pilipino napaglalaroan din. Kasi, biruin mo, yung magkalaban, ito ata yung tinatawag nilang unity. Makikipag-unity sila doon sa mga komunista na katulad niyan, ng Makabayan Black na alam naman natin kung saan talaga ang leaning. So, hindi ito ang inaasahan ng taong bayan na mangyayari sa ating bansa eh. Kaya nakakalungkot. Ako nalulungkot ako dito sa nangyayari na namamayagpag ngayon yung dapat ay wala na dyan. Yung wala dyan. Kasi ito isa ito sa mga isa ito sa mga rekado na hindi umaangkop sa isang ulam. Kumbaga, parang nagluluto ka ng adobo, nilagyan mo ng tawag dito, nagluluto ka ng adobo, nilagyan mo ng atsuete. Di ba hindi bagay? Hindi bagay. Kasi itong mga komunista na to, itong mga Makabayan Black, kung isasali mo yan, ihahalo mo sa gobyerno, hindi hindi kaaya-aya. Hindi masarap ang lasa niyan. Kasi unang-una, ang agenda niyan ay para sa pansarili nila at hindi para sa gobyerno. Kaya nga sila nandyan lagi nilang nilalabanan ng gobyerno. Komunista, di umano. Si Jomo Sison na mismo nagsabi na itong sila mga Makabayan Black, yan yung mga front nila. Pero marami pa tayong pag-uusapan, partner. Marami pa tayong pag-uusapan. Samantala, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the
nation. Tuwing Sabado, sama-sama para sa kalikasan. Abangan ang pinagsamang puwersa ng 131 Nation at kalinisan, tatag ng bayan, Cleanliness Drive. Dalawang makabuluhang programa ng Sunshine Philippines Movement na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tree planting activity, Cleanliness Drive. Layunin ng programang ito na maibalik ang ganda ng kalikasan gaya ng matagumpay na proyekto ni Pastor Apollo sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Davao City. Makilahok tuwing Sabado sa mga sumusunod na lugar. Maging bahagi ng solusyon. Tara na't sama-sama para sa isang mas malinis at luntiang kinabukasan. 131 Nation. Kalinisan, tatag ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pagtama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga, nagbabalik tayo dito sa programang Banateros, partner, ano? Medyo, umalis muna tayo sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin sa ibang bansa, parang si Banat Bay, nakapunta na ng Japan, si Boss Dada, naka-Amerika. Tayo, pumunta naman tayo ng Timor-Leste. Oy! Kasi ito, muling kinatigan ng Court of Appeals ang Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas para kay dating Congressman Arnie Teves pagkatapos ng ginawang retrial ng korte. Sakali naman na maaari pang umapila ang kampo ni Teves ay tiwala ang DOJ na hindi magbabago ang desisyon ng korte. Si Margot Gonzales magbabalita. Tapos na ang retrial ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng gobyerno ng Pilipinas para kay dating Congressman Arnie Teves. Muling kinatigan ng Korte ang hiling ng Pilipinas na mapauwi ang dating kongresista, pati yan sa kopya ng desisyon ng Court of Appeal ng Timor. Matatandaan na sa pinakaunang pag-inig, pinabura ng Timor-Leste Court ang extradition para kay Teves. Pero naghain ng pagtutol dito ang kampo ni Teves at sinabing may mali sa procedure ng trial dahil sa bilang ng mga huwes na humawak sa extradition case. Ang procedural objections ng kampo ni Teves tinanggap ng korte at binuksan muli ang pag-inig kung saan nga muling kinatigan ang hiling ng gobyerno. Ang DOJ spokesperson Asik Miguel Clavano, inaasahan na nila ang paborableng desisyon na ito ng korte pagkatapos ng retrial. We're very happy and we welcome the decision of the Timor-Leste Court who again decided in our favor and granted the extradition of former Congressman Arnie Teves. The decision was not unexpected. It was something that we were looking forward to dahil alam naman ho natin na yung unang desisyon was very well written already. Yun nga lang, kinontest ho yung ilang procedural matters. No? Kaya halos parehas naman po yung naging desisyon. Ang kiklavo no, naghihintay pa sila sa korte ngayon para sa susunod na proseso. Kabilang narito ay kung maaari pang umapela si Teves para mabaliktad ang desisyon ng korte. Dahil dito, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan talaga maibabalik sa bansa ang dating kongresista. Ito po ay isang retrial. Kumbaga, na ang desisyon po ng Timor-Leste Court of Appeals ay null and void po yung unang trial ho ni Ginoong Teves. Kaya ito po ay parang unang pagkakataon ulit. So, yung lahat po ng proseso, lahat po ng right of appeal ay nandito ulit ngayon.
So after this decision, kumbaga first decision ho ito, then they have the right to appeal supposedly. Kaya we are coordinating with our counterparts in Timor-Leste to make sure that we are following the right process. Kasi ang gusto natin mangyari ay wala na po silang masabi dito sa proseso na ito at sinunod ho natin lahat po ng hakbang para mauwi si Ginoong Teves. Pero kahit daw makakapag-apela pa si Teves, kumpiyansa ang DOJ na hindi na magbabago ang desisyon ng Court of Appeal ng Timor-Leste dahil sa dalawang pagdinig na ang sinagawa ng korte ay kinatigan pa rin daw ng korte ang pagpapauwi sa dating kongresista. Samantala, nasa Indonesia ngayon ang team ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs para sa pag-uusap kasama ang Indonesian government hingga sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Biyernes ng umaga ay kinumpirma ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na naroon ito ngayon sa Indonesia. Una nang sinabi ni Vasquez na maaring magkaroon ng diskusyon kung maibibigay na kondisyon ang Indonesian government para sa pagpapauwi kay Veloso sa Pilipinas. Sa face-to-face meeting nito kasama si Minister Yusril Isa Mahendra, tiniyak ng pamahalaan na handa silang pumasok sa anumang arrangement sa Indonesia. We are ready, willing, and able to enter into any arrangement that could facilitate the soonest possible transfer of Mary Jane Veloso to Philippine authorities under the terms that will be informed to us by the Indonesian authorities. Sagaling namang tuluyang makakauwi ng Pilipinas si Veloso ay nasa discretion na raw ng Pangulo kung bibigyan ito ng executive clemency. Si Mary Jane Veloso ay lagpas 10 taon ang nakakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. For reasons that are also stated there, humanitarian reasons, and any other justification that could justify yung exercise of mercy towards a certain person deprived of liberty. Sa bagong panayam naman kay Clavino, sinabi itong opisyal ng makakauwi sa Pilipinas, si Veloso. We are happy to announce and we had just received the report from our DOJ team in Indonesia that the agreement, the practical agreements between the Indonesian government, specifically the Minister for Human Rights, Corrections and Immigration, and the DOJ of the Philippines has signed the practical agreements for the official transfer of Mary Jane Veloso back to the Philippines. As to the contents and substance of the practical agreements, we will wait for the President to inform us of the contents and substance of the practical agreements. So, yun lang po, we would like to announce na officially Mary Jane Veloso is coming home. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. So, ayun, Coach Oli, ikaw na muna. Ito na naman si Utoy. Si Utoy. Si Utoy na naman, nagsalita na naman. Hindi, si nagsabi niya na, si Atty. Topacio, yung abogado niya, itong si Utoy, nag-a-announce. Alam mo itong DOJ, panahon pa ni Boying yan. Mr. Announcement yan. Sabi, malapit na si Banta, ganun-ganun. Si Topacio, pauwi na. Panahon pa ni Abalos. Asan na? Ni Abalos. Diba? And alam mo, wala naman kasing masama kung ginagawa nyo yung trabaho nyo. Kaya lang kasi yung announce kayo ng announce, parang sinisira lang yung tao sa publiko. Yung parang gusto nyo lang masabi meron kayong ginagawa. Kesa dapat ang ina-announce nyo, resulta na. Yun. Hindi yung ilang nahuli na, malapit na mahuli, pauwi na, tas wala. Di sino nagmumukhang eng-eng? Di sila din. Puro kayo, announcement, no? Pero alam mo, partner, kung ako'y tatanungin mo... Hindi na kita tatanungin, sabihin mo na. Sabihin ko na. Kasi kung... Hindi naman sa akin ang paghuhusga patungkol kay Teves, no? Kay Kong Teves. Pero ang para sa akin, I agree with BP Sara din. Ito ay... persecution. Political persecution lang to. Hindi ito usaping kriminal. Ito ay usaping political. Iniipit lang ito si Teves. Iisipin mo, dati gusto niya mag-attend, mag-zoom, ayaw. Tapos si Asierto pinapayagang mag-zoom. Yun. Di ba? Unfair. Asan na ba ang batas natin? Siyempre, pag pwede sa isa, pwede sa lahat. Yun. Sasabihin nyo, hindi. Kasi may kaso yan. Pati ka muna, si Castro wala bang kaso? Yun. Si Castro convicted nga Huwag nga tayong magpaka-ipokrito. Again, hindi for me mag-decide kung may kasalanan si Castro o si Teves o pareha silang hindi guilty. Ang issue rito, bakit yung akusado pa lang ayaw nyo payaga mag-zoom? Samantalang ito,
Nagpapakulong pa, convicted yan ha. Convicted yan si Castro, hindi ako nagsabi korte. Convicted po, child abuser yan si Castro. Tapos andyan, nagpakulong. Tapos gusto mo mag-impeach? Magpa-impeach pa. Patas ba yan? Ay, tanungin ko kayo, patas ba yung ginagawa nyo kay Tevez? Walang hiya talaga. Di ba? Naglolokohan naman tayo dito. Kaya sana, pagka in-apply nyo sa isang tao, kay partiyan ng Quadcom, kay partiyan ng Makabayan Black, or hindi, kung anong in-apply nyo sa Quadcom at sa Makabayan Black, yun din ang i-apply nyo sa iba. Yan. Para hindi kayo nagmumukhang ipokrito, double standard. Yan. Alam mo, partner, no, medyo nagtataka ako, biglang lumitaw na naman si Tevez sa picture. Kasi medyo nawawalan na tayo ng issue. Mukhang gusto na ata kalimutan yung mga nangyari sa Quadcom kasi napahiya na sila dun eh. Hindi kaya si Maris issue, nila, pakawala. Siguro. Baka, kasi pagka biglang may napapahiya sila, biglang nagkakaroon ng bagong issue, no? So, sa akin, partner, tingin ko naman dito, siyempre, ito, katulad nito ni Utoy, sabi ni Atty. Tobacio, hindi naman yan magsasalita ng hindi pabor sa kanila. Siyempre, of course, lahat ng sasabihin niyan sa media at kung sino man na personalidad na makakausap nila, siyempre yung papabor lang sa kanila. Siyempre, hindi niyan sasabihin yung mga bagay-bagay na ikakasira ng pamamalakad nila ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, kinatigan pala. Kinatigan na pala, so bakit hindi nyo pa ipauwi? Di ba? Hindi nyo pa kunin. Ibalik sa Pilipinas. Kasi nga, siyempre, pinapalinis lang nila yung pangalan nila. At para lang, tama yung sinabi mo, para may masabi na may ginagawa sila. Ilang beses na kasi yan eh. Oo. Ito rin, no, kay Sarah Jane Veloso, no, yung pinakita kanina, nananahimik yung tao doon eh. Hindi natin alam kung bakit bigla-bigla na nagkaroon sila ng desisyon na ibalik sa Pilipinas. Kaya ngayon, yung mga magulang ni Sarah Jane Veloso, medyo tutol nga dito eh. Kasi mas okay daw ang kalagayan, mas safe ang anak niya doon. Kasi kung ibabalik dito, baka mamaya magkaroon ng chance na babalikan siya noong nag-utos sa kanya or yung tunay na involved doon sa droga. Baka mamaya yung unang utos. Baka lang. Malay natin kung yung baka mamaya kumantayan. Padali nyo lang sa Pilipinas, patahimikan na natin. Parang pwede ganun. Pero hindi natin sinasabi na ganun ang mangyayari. Ang pinagugutan ko lang dito, yung desisyon or yung damdamin ng mga magulang ni Veloso na mas gugustuhin pa nila na nando na sa ibang bansa nakakulong yung kanilang anak kumpara dito sa Pilipinas. Tama. Tsaka, yun na nga, yung resulta na lang. Pagka andyan na yung resulta, okay na. Kaya nauudlot eh. Oo. Tsaka ito ako, hindi tayo basta naniniwala lang kay BP Sara Duterte. Sinusuportahan natin ang mga Duterte dahil alam natin na naniniwala tayo na sila ay matitino, sila ay nagsisilbi na maayos sa ating bayan at wala naman tayo nakita na ginawa nilang mali na ikinapahamak ng bansang Pilipinas. Hindi ho ba? Ikinapahamak ng mga drugista, meron. Ikinapahamak ng mga mandarambong, meron. Oo. Pero yung matatinong tao na mamamayang Pilipino, I don't think na may pinahamak silang ganon. Meron man, sinasabi nila na biktima ng mga AJK, pero mangilan-ngilan lang yon. Hindi naman natin sa binabaliwala or minamaliit yon, pero mas marami po ang nabiktima ng mga adiktos na dapat sana nga pinagsasalita nyo rin yung kanilang mga kamag-anak or yung nabiktima mismo. So, ganyan po ka-double standard ang nakikita nating pamamahala ngayon. Oo. So, hindi natin malaman kung saan tayo tatakbo kasi hindi natin alam kung sino ang ating kakampi. So, katulad din ito, sa issue ni Tevez, si BP Sara na mismo ang nagsabi na ang ginagawa sa kanya ay Tevez playbook. Kung ano yung ginawa kay Tevez, ganun din ang gagawin sa kanya dahil BP Sara to abogado to, matalino to Oo. Kumbaga, nababasa na niya Nababasa niya yung nangyari at yung mga mangyayari pa na isa lang naman ang format ng mga pinagagawa nila Katulad ng ginagawa sa KOJC at kung saan-saan pa. Oo. Baka mamaya pag inita naman yung INC nito. Kasi
magrarally kontra impeachment kay BP Sara. Meron nga ano? Oo. Umurong na nga yung dila ng isa. Sino yun? Sino yun? Yung, basta may balbas yun. May balbas yan. Ayaw pangalanan, ha? Oo, may balbas yun dyan. Basta may balbas yan. Karapatan daw ng INC yan. Kasi ano yun eh, palaban yun eh. Parang ano, laging ano yun. Laging galit? Oo, tapos doon, mahinahon siya. Ayan. Kano yun? Yung may balbas na. Nagbago ng tono. Nagbago na. Umurong. Umurong ang yagbol, si Kanga. Kung ano yun, hindi naman katulad ni Paduano laging galit. Pero ano rin yun, madalas din galit. Hindi lang. Extreme lang kasi si Paduano eh. Ano talaga yun, parang ano. Nakita mo na ba malumana yun? Parang hindi pa. Parang natin nakakape, no? Parang nakita mo, nung nakita mo, malumana yung nasabi mo eh. Mamaya, hanapin ko. Panoorin ko nga. Kung talagang lumumanay ba talaga siya. Pero, siyempre, Iglesia de Cristo na to, tol. Oo, Iglesia de Cristo, napakaraming ano yan, napakaraming miyembro. Taka, ang mga Iglesia de Cristo talaga, nagkakaisa yan. Yung Muslim, nagkakaisa sila. Yung mga ano nila, yung mga kapatid nila Muslim, talagang pinagtatanggol nila, ganun din. Ganun din ang mga Iglesia de Cristo. Pero alam mo, partner, pag nagsama-sama yung mga reliyon na yan, matindi yan. Kasi alam naman natin, no, may nag-aantay pa dyan sa gilid. Nasasama. Antay lang. Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino sila. No? Hindi, pero meron. Sige. Pag talaga nagsama-sama ito, alam mo kung sino lang makikinabang sa impeachment na to? Si BBM hindi siya makikinabang. Si Tamba, si Martin, hindi rin makikinabang yan. Ayan, Makabayan Black lang ang... Sila? Oo, kasi sila, ano talaga sila eh. Kasi pagkatapos nito, pag napabagsak nila si BP Sara Duterte, alam mo na kung sino yung susunod. Hindi, mapabagsak man or hindi man mapabagsak, Makabayan Black yan. Oo, wala namang iba talaga. Pero malabo na mapabagsak. Katulad nito, nag-speak out na yung Iglesia de Cristo. At pagbalita ko, pati yung mga evangelist daw. I don't know pero nakita ko lang. Hindi ko naman nila lahat, pero meron sigurong ilang grupo, mga evangelista ang tawag doon, sumusuporta na rin daw. Pag samasamahin na yan. Yung Katoliko na lang yung Katoliko pala ako, no? Ikaw, wala pa yung mga tropa natin. Sino evangelista yan? Yung asawa ba ni Chis yan? Heart evangelista. Yung mga evangelist. Okay. But anyway, yung mga Katoliko kaya, kailan kaya magsasalit? Kailan kaya magigising na hindi na maganda yung nangyayari sa ating bayan? Sa ako, Katoliko ako. Pero ako naghihintay lang ako kaya sa inyo. Kasi ikaw, sabi mo nga, Katoliko ka. Saan kaya nakapanig ang Katoliko ngayon? Yung mga, yung mga kung matatandaan mo, yung mga madre, mga pare, yan yung mga kasama ng mga dilawan na nagpabagsak sa mga Marcos. Malamang dilawan, kaya tahimik sila ngayon. Pati yung CBCP, parang wala tayong naririnig. Merong iba, Kala ko ba ayaw nila ang Marcos? Ayaw nila Marcos. Pero pag pinabagsak nila si Marcos, ang makikinabang si Sara, ayaw din nila kay Sara eh. Kaya tahimik sila ngayon. Nanonood lang sila. So, kampi na lang sila kay Marcos? Parang gano'n na nangyayari. Oo. Kasi mas matatag ang mga Duterte kaysa doon sa sinasabi mong pangalan. Oo. Mas matatag. Pero, para sa akin, pero marami ako nakikita, yung mga pink lawans na chill-chill lang kami while watching, mga ganon-ganon. Para sa akin naman, manalo muna kayo bago kayo mag-ano. Di ba? Alam mo, may mga ganyan pa lumalabas yun. Chill-chill lang kami. May hawak pang piatos, tapos Coca-Cola. Gumaganon-ganon pa. Paano kayo hindi chill-chill? Wala na kayo. Wala na kayo Wala na kayo sa picture. Naus na kayo, irrelevant. Irrelevant na kayo. Kaya mag-chill na talaga kayo. Di ba? Pero ito, pag-usapan naman natin ngayon. Yung kandidatura ng, sa tingin ko, ito talaga yung magiging susi ng pag-unlad ng Pilipinas eh. Kung ito masusuportahan ng mga kasama niya, ng mga magiging senador, nako, si Pastor Apollo Kibuloy, nako po. Ito isang ekonomista ang naghayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa 2025 senatorial elections. Bakit kaya niya ito nasabi? Si MJ Mundiar, may report. Tingnan nyo na lang kung anong nangyari sa KOJC. Sa panayam sa SMNI Radio ay hayagang sinabi na ekonomistang si Dr. Michael Batu na suportado niya ang pagtakbo ni KOJC founder Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagkasenador.
Ani Dr. Batu, na ngayon ay nakabase sa Canada, hindi biro ang ginawa ni Pastor Apollo sa KOJC sa loob lamang ng maiksing panahon. September 1, 1985, naitatag ang KOJC sa Davao City at sa loob lamang ng 39 na taon, nasa 2,000 syudad at 200 bansa na ito sa buong mundo. Sa ni Dr. Batu, hindi lalaki ang KOJC ng ganito kung hindi tapat ang liderato ng butihing pastor. Hindi sa inyo malinaw sa mga nakikinig kung ano yung vision ni pastor, tingnan nyo na lang kung ano nangyari sa KOJC. Di ba? So, kung ano yung mga maganda nakita natin na nagawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC. Partikular sa mga isinusulong ni Pastor Apollo, ang mga panukalang batas kontra korupsyon na ni Dr. Batu ay may malaking factor sa ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang na dyan ang panukalang pagbuo ng Truth Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng isyu ng katiwalian sa bansa. Sakop ng Proposed Truth Commission Act ang pagpapapirma ng waiver sa mga taga-gobyerno kung saan panunumpain ng mga ito na hindi magnanakaw sa pera ng bayan. Isusulong din ni Pastor Apollo ang death penalty sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ikaw ay nagpapanday ng batas. Kinakailangan meron kang vision. Diba? Kasi yung batas na yan, polisiya yan eh. At yung polisiya na yan, tinatahak yung vision na gusto mo para sa bansa. And Pastor Kibuloy has that vision. Kasama rin sa matinding isusulong ng KOJC founder ang pagpapawalang bisa sa Concurrent Resolution No. 10 sa Kongreso at pangungunahan ng pagbabawal sa liquidation by certification sa lahat ng government transactions. Sa isang 2023 study ng Transparency International, nasa ika-116 ang Pilipinas mula sa 180 mga bansa sa problema sa korupsyon. Habang naniniwala naman ng 84% ng mga Pilipino na kailangang tapangan ng Marcos Jr. government ang pagresolba sa problema ng katiwalian sa gobyerno. Para kay Dr. Batu, kailangan makaupo ang non-traditional politicians para maging halimbawa sa pagresolba sa isyong ito. Aniya, ang mga non-trapo na kandidato ay walang vested interest sa pondo ng bayan. Sa kanyang pinakahuling public message, iginit ni Pastor Apollo na ang pera ng bayan ay dapat lamang gamitin para maging first world country ang Pilipinas. At kung hindi ganito ang vision kung paano gamitin ang pondo ng pamahalaan, saad ng butihing pastor ay mauuwi lamang sa katiwalian. At yan yung vision na dadalhin ni pastor sa ating bansa. Ayan. And all of the programs, the legislation, all of these are guided by his vision. Diba? Na mangyari ni pastor para sa ating bansa. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Nako, partner, manggagalaiti na naman dito yung mga korap. Kasi dito, ito yung pinapanawagan ni Pangulong Duterte. Linawin lang natin. Ito kasi yung ng maisog, no? Yung TAPS, Transparency, Accountability, Peace, and Security. So ito, pinag-uusapan natin ngayon, ito yung tinatawag na transparency. Ito kasi pagka liquidation by certification, parang wala ditong transparency. Kung ako, halimbawa, bibili ako ng kotse. Gusto kong bumili ng mamahaling kotse. Ilagay ko lang dito, kung ano-ano lang. Pirmahan ko na yan. Di pasado na yan. Hindi katulad, noong may resibo, talagang i-itemize mo. Ultimong sentabo makikita mo doon. Dapat ganun, katulad ng Amerika. Sa Amerika, yung mga senador, mga congressman nila, ultimo sentimo, pinamasahe sa taxi nila, nakalagay doon. Disin lamang na ginagaya naman natin ang Amerika, di sana yung style ng pagliliquidate nila ng mga pondo ng gobyerno, yung MOE dito, ginaya nyo na rin. Kaya lang, ayaw nila kasi mabubuking sila. Makikita kung saan napupunta yung pera. Pagka-certification lang, sumuha ka lang na ganito, mapirmahan mo, yun na yun. Kaya napaganda nito na gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy na bubuwagin itong resolution number 10 na ito na naglalayon na ito nga, yung certification by liquidation. Pero, ang problema dito, marami talaga dyan naaaray. Itong mga nakikinabang. At ito pa, partner bali-balita ako kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, yung sweldo niya hindi niya kukunin. Ibibigay niya sa mga scholar. Uy! Yan ang, naku po, ito ang tinatawag natin na hindi mo pa binoboto si Pastor Apollo Kibuloy, panalo ka na. Biluin mo, senador, hindi kukuha ng sweldo. Ito, the very first time in the history of politics in the Philippines na isang senador hindi kinuha ang kanyang sweldo. Ano masasabi mo doon, partner?
ay sundan nyo na. O, Diba? pwede. Hamon yan. O, sino ba sa mga senador at dyan sa mga congressman, kaya nyo bang gawin yan? Yang walang sahod. O, para itutulong na lang sa iba. Nakaw! Mukhang malabo ata. Sige nga, hamon sa inyo, kaya nyong gawin? Yan si Pastor Kibuloy. At saka alam mo, si Pastor Kibuloy, tama yung sinabi dito eh. Ang makakagawa lang yan, nantrapo. Yan. Kailangan bigyan natin ng pagkakataon yung mga baguhan. Yung mga nantrapo. Kasi yung iba, lagi nyo na silang nakikita. May nagagawa ba? Wala. O, ginamit lang pang quadcom. Diba? So, pagbigyan natin yung mga magagandang puso na marami namang nagawa, mapasa congressman, mapasa senado, yun ang iboto natin kasi yan yung kaya, malakas ang loob niya magtulak ng halimbawa nung aalisin yung liquidation by certification lang. Yan yung mga may lakas ng loob. Yan yung kayang magtulak ng drug test. Kasi yung mga nandiyan sa loob, pansinin mo, hindi na... Isa pang gusto ko, yung death penalty. Para lang sa mga kurakot. Yan. Kasi ako, delikado ang death penalty kasi pag napagbintangan ka, yari ka eh. Pero okay yan, para doon sa mga politiko, ako approve ako dyan. Yung mga kurakot, ang tanong, papasa ba? Kung maraming non-trapo, pwede yan. Na maboboto natin. Oo, hindi yan matatakot. Kasi mga nasa loob, marami nang nakuha yan. Kaya takot yan. So, dyan tayo may pag-asa. Sana pakilista ninyo, yan. Simulan nyo na, ikalat nyo sa mga pamilya nyo. Sino bang sumusuporta rito sa impeachment? Sino ba nanggigipit sa Duterte? Sino ba yung gumagamit ng kapangyarihan nila para pag-api ng bayan? Sinong gumamit ng flood control? Yung mga ganyan ba, ilista nyo na. But anyway, tingnan natin, tama po yung nantrapo. Pansinin ko lang, punahin ko lang, yan po ang maganda kay Pastor Kibuloy. Consistent po yung tao. Sa katunayan, bukas ay magkakaroon na naman ng nationwide na clean up at pagtatanim. At pupunta po tayo dyan. No? So, ibig sabihin, consistent. Hindi ito pakitang tao one time, tapos tama na. Total, nakita na ng tao eh. Hindi po ganyan. Hindi po trapo si Pastor Kibuloy. Consistent niyang ginagawa. Ayan, ito, yung mga na... ayan, so abangan ninyo ako dyan. Hindi ko alam kung saan ako, baka sa Pakil o sa... Sa Batangas. O mas sa maganda Japan. sa Negros. Taga doon si Tebes, sa Negros. Wala. Saan ba siya? Taga Negros yun. Anyway, maganda itong proyekto na ito kasi ito nationwide. Diba, partner? Sunod-sunod na nga, again, pang-apat na yan, isipin mo, di ba? Pang-apat na natin to. Bukas, pahinga muna ako kasi may check-up ako bukas. Pahinga muna. Pero pagkatapos, next week, dire-diretso na tayo. Hanggat ka, gusto mo, linggo-linggo na talaga hanggang sa mag-eleksyon na. Sabado. Gusto ko nga yun eh. Oo. Kasi ako, nature lover din tayo. Katulad mo, partner. Kaya yan, sa mga, nananawagan po kami, sa mga gustong sumali, magtanim, maglinis, makipag-ugnayan lang po sa mga leader. Yan, Matabungkay Beach. Nandyan yung Posible dyan ako bukas. Maganda dyan. Nandyan yung mga floating cottage. Lagi kami pumupunta dyan dati. Pwede mag-swimming kaya? Oo naman. Pwede ka dyan mag-swimming. Pwede mag-trunks. Oo. Huwag ka na mag-trunks. Marami na naman ma-inlove sa'yo doon pag nag-trunks ka. Ganda-ganda pa naman ang muscles mo. Alam mo naman ako, pambihira. Hindi. Pero ito yung sinasabing consistent. Mula sa Davao, dinadala sa buong Pilipinas. Hindi puro dakdak no? Gawa. Huwag kayo naggagawa ng excuses. Gawa ng gawa. Yan si Pastor. Gawa. Hindi tungga. Ginagawa ng iba niya, puro tungga. Pagkatapos ng tungga, sup-supin. Ano yung sup-supin? Sup-supin na. Puro kayo sup-supan yan So anyway, ano pa ba? May nakalimutan mo pa tayo? Baka wala naman Ito, kasalanan to ni BP Sara. Alin dyan? At para naman sa ating Christmas countdown, magpapasko na. 19 days na lang, mga banateros. Pasko na, 19 days na lang, akalain mo yun Parang kailan lang, January, tapos ngayon magpapasko na naman. Kasalanan ni Sara yan. Sara Duterte na naman ang kasalanan ito Bakit kaya, partner, pag tumatanda tayo, ang bilis ng panahon? No? Ilang taon ka na nga? Ayaw sabihin. Walaan nyo.
Pero alam mo, ganyan, pagka-busy. Your guess is good as mine. Ang bilis ng araw. Ang bilis ng araw. Pero at least ang importante, lahat ng tayo nakapanig lagi sa tama. Kaya nga lagi tinuo, press na press si Coach Oli lagi. Kasi laging ano yan eh, pagka tama ang kinampihan mo, wala kang ano yan eh. Tingnan mo. Lahat naman tayo press. Iiwasan mo lang yung ano. Alin? Yung pulburon. Pulburon? Oo. Gaganong. Tigilan ko na yun. Tigilan ko na. Ay, nakakita ka nung ano? Oo. Talagang ano? Hindi, pulburon na yun. Talagang tumatanda kahit maganda, gwapo? Oo. Ganun. Ang gumigil talaga eh. Pangit eh. Oo, pangit. Nakakadry pa yun. Tsaka nakakabulol. Tingnan mo kung salita naging bulol. Siya, wala tayong sinasabing pangalan. Pero bukas maghahanap ako niyan, partner. Maghahanap ka ng bulol? Ano? Hindi, yung may tatanim ko, maaani ko na. Baka mamaya magtabi mo. Ay, alam mo, teka, saglit, speaking of magtatanim tsaka maani. Saglit, meron pa bang oras? Saglit lang to may Sige na, oo. Kasi merong mga nagme-message sa akin at kumakalat to sa social media. Ano ba talaga ibig sabihin ng magtatanim at aani? Naguluhan din sila sa... Magtatanim? Pagkatanim, nag-ani agad. Yung statement ni BBM. Hybrid yun? Hybrid yun. Pagka dikit sa lupa, tumutubo yun, namumunga agad. Ay, gano'n, matindi. Sa Facebook, ang dami. Kita mo, yun ang hybrid. Hindi, ang sinasabi ngayon sa amin sa Facebook, marami ako nakikita. Tsaka nagme-message sa akin, yung nagpunta raw marami raw Congress, nagpunta raw sa palasyo. Oo. Ano muna, si Martin Romualdez, pinatawag niya muna yung AFP, yung pamunuan ng AFP. Then after nun, yung Congress naman na nagpunta doon sa Malacanang. Yun ang tanong sa akin, Coach, hindi kayo nagtanim sila tas umani? Sabi ko, hindi naman siguro. Mayroon bang ganon? Nagtatanim tapos umaani agad? Pero pwede. Pwede yun. Nabanggit ko lang, kaya tinatanong ko sa inyo, pwede ba yun? Pag nagtanim sa Malacanang, ano kaya pwede itanim sa Malacanang? Ang bilis doon, siguro sa Malacanang. Siguro doon nakikita ni BBM yun. Pag nagtanim ka, ani agad. Pero ano kaya sa tingin mo, yung mga tinatanim doon? Baka. Ano sumagot, no? Ang bilis ng ani, no? Hindi naman kasi ako naniniwala na mayroong tanimang nangyayari dyan sa palasyo at aanian agad. Hindi na. Ano lang, nagtatanong lang. Curious lang ba? Coach Oli? Bahala na yung ating manunood kung... Ano sa tingin nila? Kasi tanong sila ng tanong sa akin, hindi ko naman kayang sagutin yung mga yun. Abangan nyo yung sagot ni Coach Oli. Doon sa kanyang vlog. Yan. Kasi dito, hindi pwedeng sabihin eh. Mapapagalitan tayo ni Sir Carlo. Oo. Coach Oli, may last message ka ata eh. Wala na. Okay na ako. Sige. Kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman, si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation.
Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.